para saan natin ginagamit yung volumetric chambers? Para ma-incorporate natin yung mga drugs na irritating or mga side-effect na drug, like yung mga anti-hypertensive to lower down slowly or hindi naman abrupt na ma-lower down yung blood pressure ng patient, like nicardipine. So, ang ginagawa ng doctor, magpapa-incorporate siya sa 90 cc ng D5 water sa 10 ml of 10 mg ng nicardipine trip to make it 100. So, ang gagawin natin, open natin yung roller clamp sa taas. I-fill natin siya hanggang 90 cc. So, assuming na naka-fill up na tayo ng 90 cc, make sure na yung green nasa upper part ng ano natin. Kasi pag nasa baba, kahit na anong gawin mong open, hindi yan mag-drip. Yan. Kasi ini-stop niya yung water or yung fluid. So, make sure na yung green is nasa taas siya. So, assuming na 90 cc na siya, and then, ito yung injection port, ito yung air vent. So, gagawin lang natin is disinfect. Assuming na disinfect na natin, aspirate na natin yung right amount of drug, then i-incorporate na natin. Sure lang, then lalagyan nyo na ng label, pangalan ng patient, drug incorporated dito sa volumetric chamber, and then yung regulation. And then signature. And then kung kailan siya mauubos. If ever may order ang doctor ng 6 to 8 hours, so i-regulate na niya na lang siya. Okay? So, ganun lang kasimple. And then, pagka na-regulate niya, ito yung roller clamp sa taas, ito yung roller clamp sa baba. And then, make sure din na ito, naka-open din sa page niya. Kasi pag naka-close yan, kahit na naka-open yan, hindi yan mag-flow going sa patient. Kasi ito yung control niya. So, make sure na naka-open lahat. So, ito yung main line, ito yung side drip natin, ito yung going sa patient. Okay? Yan. Then, after that, regulate na natin na reassure the patient, observe any untoward reaction, and then discard, and then document. Ganun lang kasi naman. Okay? So, then, punta na tayo sa identification through HEPLAC. Ma? One question. Paano po malalaman kung naka-open na po lahat ng yung, ito, ang pinaka-main, ito yung titignan nyo. Kasi ito, close yan. Yung arrow lahat, open. So, ito yung main line nyo, ito yung side drip, ito yung going sa patient. Ibig sabihin, nare-receive lahat ng patient yung ID. Pero pag nirotate yung ganyan, kahit na naka-open ito, naka-fast drip, hindi ma-receive ng patient. Kasi yung going sa patient ay naka-close. Okay? So, ito yung lower gap na tinatawag, or the three-way gap. May question pa? Ganyan. So, pupunta tayo sa IV medication through heparin gap. So, same procedure, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, verify the doctor's order, observe 10 hours, explain the procedure to the patient, and then do hand washing before after the procedure, prepare the necessary material. And then, anong i-prepare natin sa heparin doc or the heparin? Pag walang araw. So, assuming, yes, so, ito yung HEPLAC na tinatawag or the heparin doc. Pero masyadong mahaba. Kasi yung extension. Pero usually, ang ginagawa sa ward, ganyan lang.
So, assuming nakaganyan yung patient niya. So, ito yung head lock. Pero, ito kasi yung three-way stop cock, ginagamit lang dito sa line. Usually, ang ginagamit sa hospital, ito lang siya. Ito yung ating abukat, nakadiretso yung head lock. So, nakaganyan lang siya. So, naka-maintain yung inyong abukat dun sa vein. See to it na intact pa siya, walang complication. Okay? So, i-prepare natin yung med to aspirate the right amount of drug. Ano bang i-prepare natin? 3 cc of syringe. It's either 2 to 3 cc of syringe and then 1 cc of syringe. So, yung 1 cc syringe nyo consists of 0.9 NSS and 0.1 heparin. And then, yung 2 cc, this is your medication, this is your NSS or the isotonic solution. So, mag-aspirate po kayo ng 2 cc ng normal saline or the isotonic solution, and then this is your medication, and then this is your heparinized solution. Heparinized na siya kasi na-dilute na siya. Okay? So, yan. So, assuming na yung nandun sa patient, so ang first na i-inject nyo ay the NSS. So, 1 cc NSS, and then the medication, and then another 1 cc, and then the heparinized. Yun. Bakit? Kasi, ano mo, sir? Yes. Touch method. Saline, antibiotic, saline, and then the heparinized. Yun, touch method. So, para i-push muna natin yung blood clot dito sa catheter, and then the antibiotic para hindi siya maging irritating. And then, ipupush natin yung antibiotic. Kaya, may 1 cc na rin. Yun. Yun yung ration natin yan. Then, always check the patency ng inyong abukat. Then, after that, observe for any adverse reaction. Then, get record, and then document. Yun lang. Ganun lang kasi. May question? Dahil sa demo po doon, aalisin na lang po natin yung ano. Yes, pwede rin. Kasi, ang nakalagay kasi dyan is yung nasa, nasa IDI. Lahat sila may R. Ha? Lahat sila may R. Stop ko na ba? Or... Ito naman.